May aaminin ako sa inyo, nitong mga nakarang araw, napapansin ko sa sarili ko, napakadali ko ng magalit. Yung tipong maliit na bagay lang, parang sasabog na ako. Siguro nararanasan nyo rin to, yung kahit wala ka namang kaaway, pero parang ang bigat ng loob mo sa mundo. Dahil gulong-gulo ako, sinubukan kong idaan sa lohika. Tinanong ko ang ating coach AI at ang sinagot niya sa akin, hindi ko inaasahan. Sabi niya, ang galit daw ay hindi ang totoong problema. Usok lang daw ito ng isang apoy na matagal na nating itinatago. Coach AI, bakit ba ganito? Bakit parang nawawala na ang pasensya ko sa mga tao o sa mga nangyayari sa paligid ko? Masama na ba akong tao? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang galit ay hindi palaging tanda ng masamang puso. Madalas, ito ay tanda ng isang pagod na kaluluwa. Sa psychology, tinatawag itong emotional burnout. Kapag ang isip mo ay puno na ng ingay mula sa social media, stress sa trabaho, at mga unspoken expectations ng ibang tao, nagiging short-circuited ang iyong pasensya. Ang galit mo ay parang check engine light sa sasakyan, sinasabi nito na kailangan mo nang huminto at mag-refuel. Grabe yung check engine light na nabanggit ni Coach AI. Akala ko kasi, bugnutin lang talaga ako. Yun pala, puno na ang storage ng utak ko. Siguro kailangan na talagang mabawasan kung ano may mga napupuno na sa utak ko, ng mga iniisip ko. Tinanong ko pa si Coach AI, paano kung ang dahilan ng galit ko ay dahil sa mga nakikita ko sa online? Yung mga viral issues na pinag-usapan natin. Ang digital fatigue ay totoo. Ang patuloy na pag-consume ng galit ng ibang tao ay nagiging second-hand stress mo. Nasanay ang utak mo na ang mundo ay isang battleground kung saan kailangan mong laging may panigan o kailangang laging may itama. Nawawala ang iyong inner peace dahil ninanakaw ito ng mga algorithm na idinisenyo para panatilihin kang galit at engaged. Sabi ni Coach AI, may magagawa daw tayo. Hindi kailangan ganito na lang tayo habang buhay. Binahagi niya sa akin ang 3-2-1 strategy. Para hindi ka na maging magagalitin, subukan mo itong 3-2-1 strategy. Ang 3-second rule. Kapag naramdaman mong uminit ang dibdib mo, huwag munang magsalita o mag-post. Bilang ng 3 habang humihinga ng malalim. Ang 3 segundong iyon ang magliligtas sa iyo mula sa pagsasabi ng mga bagay na pagsisisihan mo habang buhay. 2 liters of water at tulog. Minsan, ang galit ay simpleng gutom o puyat lang. HALT, hungry, angry, lonely, tired. Bago ka magalit, itanong mo, nakakain na ba ako ng tama? Nakatulog ba ako ng maayos? 1 hour of digital silence. Bigyan mo ang sarili mo ng 1 oras bawat araw na walang cellphone, walang viral videos, walang comments, walang issues. Ibalik mo ang katahimikan sa isip mo. Ang mensahe ko para sa iyo, ang iyong galit ay isang mensahero. Huwag mong pagalitan ang sarili mo dahil nagagalit ka. Sa halip, pakinggan mo kung ano ang sinusubukan nitong sabihin sa iyo. Baka kailangan mo lang ng pahinga o baka kailangan mo lang matutong mag-let go sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Sinubukan ko yung 1 hour digital silence kagabi. Alam niyo ba, nakahinga ako. Hindi pala kailangang alam ko ang lahat ng issues sa mundo para maging masaya. Nakaka-stress kasi ang mga balita ngayon. Kaya kung minsan, ayaw ko na makinig ng mga balita. Mga kakwentuhan, kung ikaw man ay nagiging magagalitin na rin ngayon, huwag mo isiping masama kang tao. Baka kailangan mo lang aminin na pagod ka na. Baka kailangan mo lang patayin ang ingay ng mundo para marinig mo ulit ang sarili mo. Sana ang video na to ay nagsilbing
hug para sa inyo. Ano ang nagpapainit ng ulo nyo ngayon? Please comment nyo lang, baka kailangan nyo lang itong ilabas. Muli, ako si Edwin at kasama si Coach AI hanggang sa susunod na aral natin. Maraming salamat po.